Magandang umaga po sa inyong lahat. Marahil siguro ay ang dalawang santo na ating binibigyan ng parangal sa araw na ito, sa linggong ito ay ang iba siguro medyo familiar na sa atin. Ang iba naman siguro medyo baka ngayon lang narinig or bihira lang marinig. Alam niyo po, ang dalawang santong ito ay tinatawag silang haligi ng ating simbahan. Pillars of the church. Bakit sila haligi? Tingnan natin, ano ang kanilang pagkatao at bakit sila pinili ng Diyos. Ang una ay si San Pedro, si Simon Pedro. Si San Pedro ay ordinaryong mangingisda. Kung atin pong aalalahanin ang mga ebanghelyo, si San Pedro ay isang simpleng mangingisda at tinawag siya ni Jesus kasama ng kanyang ibang mga kasamahan sa pangingisda, sina Santiago at Juan. At nung tinawag sila ni Jesus, pagkatapos nilang mangisda, pagkatapos nilang masaksihan ang isang himala para sa kanila, na kung saan nung gabi na sila ay nangingisda, wala silang nahuli. Nung nakita sila ni Jesus, sinabihan sila ni Jesus, ihulog nyo ang inyong lambat at makakahuli kayo ng marami. Sa dami ng kanilang huli, namangha at natakot sila. At si San Pedro ay nagpatira pa sa paanan ni Jesus at sinabihan siya ni Jesus, mula ngayon, ikaw ay magiging mangingisda ng mga tao, mamalakayan ng mga tao. Si San Pedro, wala siyang kaalam-alam tungkol sa kung anumang mga batas ni Moises ang nandoon. Ang alam lang niya ang mangisda. Pero nung sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin, anong ginawa ni Simon Pedro? Iniwanan niya ang lahat, pati ang kanyang tatay na naglilinis ng lambat, sumunod kay Jesus. Sasabihin siguro natin, isang napakalaking kahangalan ng taong ito. Iiwanan ang kanyang trabaho, iiwanan ang kanyang pamilya at ang kanyang comfort zone. At susunod sa isang tao na hindi niya kilala. Nakilala lang niya nung araw na iyon. At susunod upang gumawa ng isang trabaho na wala siyang kaalam-alam. Para sa ating mga tao, ang tingin natin, ang kahinaan na Simon Pedro, hindi nag-iisip. Hindi nag-iisip. Kapag nagdesisyon kung ano ang mga spur of the moment na kanyang naisip at gagawin niya. Very spontaneous. Sinabing, sumama ka, sasama agad. Madaling kalad ka rin, siguro yun yung term natin. Pero ang kahinaan natin na iniisip natin kay Simon Pedro, yun naman ang ginamit ng Diyos. Nakita ng Diyos na ang karakter ng taong ito pwedeng magamit upang mas maraming tao pa ang mahikayat at makilala ang Diyos. Ang taong ito, kung ano ang sabihin mo, gagawin niya. Sa isang banda naman, si San Pablo, isang napakalaking kabaliktaran kay San Pedro. Kung si San Pedro walang kaalam-alam, si San Pablo naman, bago siya tinawag na Pablo, naging Saulo muna ang kanyang pangalan. Si Saulo, ang kanyang naging buhay ay, kumbaga sa atin, well-educated. Talagang ang kanyang pinag-aralan ay yung pinakastriktong paraan ng batas ni Moises. At ang kanyang naging teacher ay yung pinakasikat na teacher noong kanyang panahon, si Gamaliel, na isang Pariseo. At ating sasabihin na si San Pablo, si Saulo, meron siyang impluwensya sa mga tao. Meron siyang impluwensya at tinitingala ng kanilang grupo ng mga Pariseo. Si Saulo, nung nakita niya dahil sa kanyang pinag-aralan na alam niya na at kumbinsido siya na ang pananampalatayang Judaismo ay kailangan depensahan at ipaglaban. Kaya nung nakita niya na dumadami yung mga Kristiyano, mayroong isang relihiyon na umuusbong, na nagiging sagabal. At
unti-unting naiimpluwensyahan ang mga Hudyo na sumali sa kanila para sa kanya isang napakalaking responsibilidad niya bilang Pariseo na ipaglaban ang kanyang pinaniniwalaan at kinikilalang Diyos. Kaya ano ang ginawa ni Saulo? Hinuhuli niya, pinadadakip niya ang mga Kristiyano, ipinapapatay niya. Naging saksi siya sa pagpatay sa unang diakono, si San Esteban. At siya mismo ang nag-utos na patayin. Para sa atin siguro sasabihin natin, ang taong ito mamamatay tao. Isang mamamatay tao, isang tao na naging dahilan ng pagpapahirap at kamatayan ng napakaraming Kristiyano. Para sa atin, yun siguro ang hindi karapat-dapat kay San Pablo. Bakit siya magiging haligi ng simbahan gayong pinapatay niya ang mga Kristiyano? Pero para sa Diyos, yun naman ang naging kalakasan na nakita niya. Para sa Diyos, hindi siya kahinaan, kundi asset. Ang taong ito, kapag malaman niya ang katotohanan ng tunay na Diyos, ipaglalaban niya maging hanggang sa kamatayan ang kanyang pinaniniwalaan. Kaya nga, nung nalaman niya at nakumbinsi siya na ang pananampalatayang Kristiyano ang siyang tunay na relihiyon, ginawa niya ang lahat. Maging yung mga tao na hindi naniniwala sa Diyos, nakumbinsin niya at nahikayat na umanib sa pagiging Kristiyano. Makikita natin ang difference ng dalawang taong ito. Napakalaki ng kanilang pagkakaiba. Ang isa walang kaalam-alam at madaling kalad ka rin sa kung saan siya ayain. Yung isa naman, sa sobrang taas ng kanyang pinag-aralan, handa niyang ibuwis ang kanyang buhay at handa siyang pumatay para lamang ipaglaban ang kanyang pinaniniwalaan. At sa kanilang kahinaan, ginamit ng Diyos bilang instrumento upang itatag ang kanyang simbahan, upang hikayatin ng maraming tao na maging bahagi ng ating simbahan. Ano man ang kahinaan na mayroon ka ngayon, kung sa tingin mo, yun ang kahinaan mo at sa tingin mo, yun ang magiging dahilan para hindi ka maging epektibong tagapagpahayag ng mabuting balita, para sa Diyos, pwede niyang gamitin bilang instrumento kung ano ang nakikita mong kahinaan sa iyong sarili. Ang kailangan lang ng Diyos, tulad ng kay San Pablo at San Pedro, una, maging bukas ang kalooban sa pagpapala at biyaya ng Diyos. At ang pangalawa, handang ibigay ang sarili upang pagsilbihan ang Diyos. Ano man ang gawin ng Diyos, ano man ang kanyang naisin sa isang tao, kung ang tao sarado ang kanyang pag-iisip, walang magagawa ang Diyos. Hindi siya pwedeng mamilit sa atin. Hindi ka pipilitin ng Diyos kung ayaw mong magsilbi sa simbahan. Hindi ka pipilitin ng Diyos kung ayaw mong maniwala sa Kanya. Walang himalang mangyayari. Pero kapag binigyan natin ang ating sarili ng pagkakataon na buksan ang ating pag-iisip, ano kaya ang nais ng Diyos na gawin ko sa aking buhay? Kung ang pinagdadaanan ko sa aking buhay ngayon na kahirapan, para sa akin, ito ay isang hadlang upang pagsilbihan ko siya. Hayaan mong liwanagan ka ng Diyos. Liwanagan tayo ng Diyos. Ano ba sa tingin mo ang pwedeng gamitin ng Diyos na instrumento ng pagpapalaganap ng kanyang salita sa iyong buhay? Marami sa atin, marunong naman kumanta, magaling naman kumanta. Ayaw lang siguro at nahihiya lang siguro na umanib sa mga organisasyon sa ating simbahan. Hayaan mong buksan ang iyong sarili, ang iyong isip sa Diyos. Baka naman tinatawag ka ng Diyos na maging kaanib ng ating ministry ng ating choir ministry sa ating parokya.
Marami sa atin magaling magsalita. Magaling ang mag-video sa TikTok or sa Facebook. Magaling magsalita. Yun nga lang, nahihiyang humarap sa maraming tao. Pero hindi nahihiyang humarap sa social media at makita ang sarili ng buong mundo. Mas gusto kasi natin na maraming like at hearts. Kapag kasi sa harapan ka lang magbasa at magbasa ng salita ng Diyos, wala kasing mag-heart, wala kasing papalakpak, wala kasing magla-like. Pero minsan po, hayaan nating buksan ang ating sarili sa Diyos. Baka ang ating karanasan sa social media ay nais ng Diyos na gamitin din niya para sa atin upang ipahayag ang salita ng Diyos. Marami sa atin siguro, iniisip na matanda na ako, Father, wala na akong magagawa. Ang magagawa ko na lang ay magdasal. Magsimba at magdasal at wala na akong magagawa pa sa parokya. Sa atin, tingin natin, yun na lang ang magagawa mo. Yun na lang ang magagawa natin. Pero para sa Diyos, ang pagdadasal mo, napakalaking bagay. Kung ang intensyon ng dasal mo, ang Santo Papa, ang iyong kapwa, ang iyong kapatid na may sakit, ang iyong mga kabarangay o kapamayanan siguro na may pinagdadaanan, kung yun ang intensyon mo, napakalaking bagay. Kaya siguro ang magandang paalala sa atin ng Ebanghelyo ngayon ng kapiestahan ni San Pablo at ni San Pedro, hindi mo pwedeng tingnan ang iyong sarili na wala kang kakayahan, na marami kang kahinaan. Dahil yung mga santo na ating binibigyan karangalan ngayon, mas matindi pa ang kahinaan kesa sa iyo. Naging mamamatay tao pa. Walang kaalam-alam tungkol sa simbahan at sa Diyos. Pero naging haligi ng pananampalatayang Kristiyano. Ikaw din po, pwede ka rin pong maging haligi ng pananampalataya. Hindi man ng buong simbahan, kundi ng pananampalataya ng iyong pamilya at ng iyong pamayanan.